Madilim pa sa labas at malamig ang ihip ng hangin na lumulusot sa mga siwang ng dingding na sawali. Ngunit hindi iyon ang gumising sa diwa ni Ompong. Ang gumising sa kanya ay ang isang malakas na kalabog ng pinto ng kanyang maliit na silid na tila bababaklasin mula sa kinakapitan nito. Kasunod nito, ang isang sigaw na animoy kulog sa lakas, isang boses na laspag sa alak at puno ng galit na halos bumasag sa kanyang tainga. Ompong, gising na, tamad na bata. Anong oras na? Akala mo ba hotel ito na magigising ka kung anong oras mo gusto? Bangon! Iyon ang boses ng kanya, Tio Cardo. Sa tono pa lang nito, alam na ni Ompong na magdamag na naman itong uminom. Napapikit na lamang siya ng mariin. Hinahayaan ang sariling magnakaw pa ng ilang segundo ng katahimikan bago harapin ang isa na namang mahabang araw. Bumintong hininga siya ng malalim. Sa loob ng 3 taon, mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang sa isang malabim na aksidente. Ang sigaw na iyon ang nagsilbing alarm clock niya tuwing umaga. Dahan-dahan siyang bumangon. Maingat na tinupi ang manipis na banid na nagsisilbi niyang higaan at lumabas ng silid. Nahabutan niya ang kanyang tiyuhin na nakaupo sa hapag, hawak ang isang baso ng lambanog kahit umagang-umaga pa lang. Masama ang titig nito sa kanya at ang mga mata nito'y namumula. Ano pang tinutunganga mo dyan? Tingnan mo, walang laman ang mga banga, walang tubig sa tapayan, walang almusal hanggat hindi mo yan napupuno. Sabi ng tiyuhin sabay dura sa sahig na kawayan. Lagi namang ganito, bulong ni Ompong sa kanyang sarili, habang kumakalam ang kanyang sikmura. Ang pakiramdam ng gutom ay hindi na bago, ngunit ang sakit na dulot ng mamasalita ng kanyang tiyuhin ay parang sariwang sugat na binubudburan ng asin araw-araw. Ang mga salitang bobo, pabigat at walang kwenta ay parang sirang plaka na paulit-ulit niyang naririnig. Kapag lasing ang tiyuhin, mas malala pa. Dumadapo ang mabibigat nitong kamay na nagiiwan ng mga latay at pasang pilit niyang tinatago sa ilalim ng kanyang luma at maluwag na damit. Opo tiyo, magsasalok na po. Mahinang sagot ni Ompong at sa kanyang isip ay nagdarasal na sana ay hanggang salita na lang ang galit nito ngayon. Kinuha niya ang 2 mabibigat na balde na gawa sa bakal na tila mas mabigat pa kaysa karaniwan dahil sa panghihina ng kanyang katawan. Habang naglalakad siya palabas, natanaw niya sa di kalayuan ang kalahating ektaryang lupain na tanging pamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Tuyo ito, bitak-bitak na ang lupa at puno ng matataas na damo. Ngunit sa isip ni Ompong, malinaw pa rin niyang nakikita ang panahong luntian ito at puno ng tanim na gulay, noong masaya pa silang nagtatanim ni na inay at itay. Ito ang huling simbolo ng pag-asa na kumakapit sa kanyang puso. Huwag mo nang tingnan yan, sigaw ni Tio Cardo na sumunod pala sa kanya sa lamas. Bit-bit pa rin ang baso. Humalakhak ito ng mapakla, isang tunog na masakit sa tainga. Nangangarap ka pa rin ba, Ompong? Sinabi ko na sa'yo, huwag ka nang umasa dyan. Walang tutubo dyan. Basura yan, tulad ng mga magulang mong iniwan ka lang sa wala. At tulad mo, isa kang malaking walang kwenta. Ang mga salitang iyon ay tumusok ng malalim sa puso ni Ompong. Mas masakit pa kaysa sa anumang suntok. Ang kanyang mga magulang ang pinakasagradong alaala sa kanya. Napakuyom ang kanyang mga kamao sa gilid. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang alaala ng kanyang mga magulang. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa halos magdugo ito para pigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Hindi siya iimik, hindi niya bibigyan ng kasiyahan ang kanyang tiyuhin na makita siyang umiiyak. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa balon. Ang bawat hakbang ay mabigat, hindi lang dahil sa dala niyang balde, kundi dahil sa bigat ng kalooban. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagdurusa, may isang gawaing palihim niyang ginagawa na nagbibigay sa kanya ng kaunting kapayapaan. Pagkatapos niyang punuin ang lahat ng banga sa kanilang bahay, palihim siyang kukuha ng isang tabong sariwang tubig mula sa balon. Dadalhin niya ito sa likod bahay, sa tabi ng isang matandang punso na natatabunan ng malaking puno ng balete. Doon, maingat niyang isasalin ang tubig sa isang maliit at lumang banga na matagal na niyang inilagay. Ito ang kanyang munting ritual,
ang kanyang paraan ng pagpapakita ng paggalang sa kalikasan at sa mga di nakikitang nilalang. Sa lugar na iyon, sa piling na punso, nakakaramdam siya ng katahimikan. Isang bagay na hindi niya kailanmang naramdaman sa loob ng bahay ng kanyang tiyo Cardo. Doon, malaya siyang umiyak at manalangin na sana balang araw ay magbago rin ang kanyang kapalaran. Dapitapon na at kulay kahel ang langit nang matapos ni Ompong ang lahat ng kanyang gawain. Masakit ang kanyang likod sa kabubuhat ng tubig at pag-iigib at may bagong basa sa kanyang braso mula sa pagkakatabig sa kanya ng tiyo Cardo kanina. Pagod na pagod, nagtungo siya sa kanyang kanlungan sa likod bahay. Dala ang isang tabo ng sariwang tubig. Lumapit siya sa matandang punso. Sa pag-upo niya sa damuhan, naramdaman niya ang unti-unting pagkalma ng kanyang kalooban. Ito ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang ligtas siya. Dahan-dahan niyang isinalin ang tubig sa maliit na banga. Habang ginagawa ito, halos pabulong siyang nagsalita. Salamat po sa araw na ito. Kung sino man po kayong naririto, sana po ay gabayan ninyo ako. Pagod na po ako. Sa sandaling iyon, isang di pangkaraniwang liwanag ang nagsimulang mamuo sa paligid ng punso. Hindi ito nakatasilaw. Sa halip, ito'y isang liwanag na mainit at payapa. Nagulat si Ompong at napaatras. Mula sa liwanag ay dahan-dahang lumitaw ang isang maliit na nilalang. Mayroon itong mahabang puting balbas na abot hanggang sa kanyang tiyan at ang mga mata nito'y kumikinang na parang mga bituin, puno ng kabaitan at pag-unawa. Sa sobrang takot, natumba si Ompong. Duwende, patawarin niyo po ako kung nag-ambala ko kayo. Sigaw niya habang nakayuko at nakatakip ang mga kamay sa ulo. Isang malumanay na tawa ang kanyang narinig. Huwag kang matakot, bata, tumayo ka, sabi ng duwende sa isang boses na mahinahon. Hindi ako narito para saktan ka. Nanginginig na itinaas ni Ompong ang kanyang ulo. Sino po kayo? Mumiti ang duwende. Matagal na kitang pinagmamasdan, Ompong. Nakikita ko ang lahat. Nakikita ko ang bawat pag-aalay mo ng tubig, ang bawat dasal mo sa hangin. Naririnig ko ang bawat mura na tinatanggap mo at nakikita ko ang bawat patak ng luhang pilit mong itinatago. Nang marinig iyon ni Ompong, hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Bumuhos ito na parang ulan. Totoo po ba? Nakikita niyo po ang lahat? Wala na po akong pag-asa. Sabi po ni Tiyo, wala raw akong kwenta, pabigat lang daw po ako. Umiling ang duwende at lumapit sa kanya. Nagkakamali siya, Ompong. Sa mundong ito na puno ng kasakiman, ang isang pusong marunong magbigay, kahit na siya mismo ay walang-wala, ay mas mahalaga pa sa lahat ng ginto sa ilalim ng lupa. Ang iyong simpleng pag-aalay ng tubig ay nagpapanatili ng buhay sa lugar na ito. Dahil diyan, nararapat kang tumanggap ng gantimpala. Sa isang iglap, may lumitaw sa kamay ng duwende, isang luma at mukhang ordinaryong balde. Gawa ito sa kahoy na may mga bakal na pampatibay, ngunit halatang gamit na. Inabot ito sa kanya. Napatingin si Ompong sa balde. Isang balde lang? Anong gagawin ko rito? Mas luma pa ito sa mga balde na pinapasan ko araw-araw. Naisip niya puno ng pagtataka. Ngunit sa hiya, tinanggap niya ito. Salamat po, pero para saan po ito? Hindi iyan ordinaryong balde, Ompong. Paliwanag ng duwende. Makinig ka ng mabuti. Ang anumang tubig na isasalin mo sa balding iyan ay magkakaroon ng hiwaga. Ito ay magiging purong bitamina ng buhay para sa lupa at sa anumang halaman. Papatabain nito ang tigang na lupa at palulusugin ang anumang pananim na dibiligan nito. Nanlaki ang mga mata ni Ompong. Tatalaga po? Para sa lupa at halaman? Isang himala po yan? Oo, isang himala, pagpapatuloy ng duwende. Ngunit ang kanyang mukha ay naging seryoso. Ngunit ang kapangyarihan nito ay sumasalamin sa iyong intensyon. Kung gagamitin mo ito sa pagtulong sa kapwa at sa pagpapakita ng kabutihan, walang hangganan ang biyaya na ibibigay nito. Ngunit, kung ito'y mapupunta sa kamay ng isang taong sakim at puno ng galit ang puso, ang biyaya ay magiging isang sumpa. Ang tubig ay magiging lason na sisira sa lahat ng bagay na nabubuhay sa lupa. Naramdaman ni Ompong ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat.
Hindi lang ito isang regalo. Isa itong pagsubok. Tumingin siya sa mga mata ng duwende at tumango. Naiintindihan ko po. Pangako, iingatan ko po ito. Gagamitin ko po ito sa tama. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ng duwende. Mabuti, Ompong. Naniniwala ako sa iyo. Dahan-dahan, ang liwanag sa paligid nito ay muling nag-alab at unti-unti siyang naglaho na parang usok na hinipa ng hangin hanggang sa ang natira na lang ay ang huni ng mga kuliglig at ang papalubog na araw. Naiwan si Ompong na nakaupo, yakap-yakap ang lumang balde. Hindi siya makapaniwala. Totoo ba ang lahat ng iyon o panaginip lang? Ngunit nang hawakan niya ang balde, naramdaman niya ang kakaibang init na nagmumula rito. Tumingin siya sa di kalayuan, sa pigang na lupain ng kanyang mga magulang. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, isang tunay na pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Nang gabing iyon, halos hindi nakatulog si Ompong. Ang isip niya ay ligalig. Kuno ng mga tanong at pag-asa. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang bawat salitang binitawan ng duwende. Yakap-yakap niya ang mahiwagang balde sa kanyang paghiga sa manipis na banig. Natatakot na baka sa kanyang paggising ay bigla na lang itong mawala at mapagtantong isa lang pala iyong panaginip na bunga ng kanyang pagod at gutom. Ngunit sa tuwing hinahaplos niya ang magaspang na kahoy nito, nararamdaman niya ang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang palad. Isang katiyakan na totoo ang lahat. Hinintay niya ang hating gabi. Pinakikiramdaman ang bawat tunog sa loob ng bahay. Nang marinig na niya ang malakas at ritmikong hilik ng kanyang tiyo Pardo, alam niyang ito na ang tamang pagkakataon. Dahan-dahan na parang isang magnanakaw sa sariling tahanan, maingat siyang bumangon. Palihim siyang nagtungo sa balon. Ang gabi ay tahimik. Tanging ang huni ng mga kuliglig lamang ang kanyang naririnig. Kumuha siya ng tubig gamit ang bagong balde at dahan-dahang naglakad patungo sa lupain ng kanyang mga magulang. Ang tanging liwanag niya ay ang maputlang sinag ng buwan na sumisilip sa mga ulap. Sa bawat hakbang niya sa damuhan, ramdam niya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Isang pinaghalong takot na baka mahuli siya at isang matinding pananabik sa kung ano ang mangyayari. Sana totoo ito, sana ito na yung sagot sa mga dasal ko. Para kina inay at itay, bulong niya sa sarili habang lalong humihigpit ang hawak sa balde. Pagdating sa tigang na lupa, ibinaba niya ang balde at huminga ng malalim. Ang hangin ay amoy tuyong lupa at alikabok. Gamit ang isang lumang itak na itinago niya malapit doon, sinimulan niyang linisin ang isang maliit na bahagi ng lupain. Ang kanyang mga braso ay nangangawit na, ngunit hindi niya ito ininda. Hinukay niya ang lupa gamit ang kanyang mga kamay, tinatanggal ang mga bato at matitigas na ugat ng damo. Pagkatapos, mula sa isang maliit na supot na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng isang malaking bato, kinuha niya ang ilang buto ng kalabasa at kamatis, mga butong maingat na itinabi niya mula sa mga huling ani ng kanyang mga magulang bago sila nawala. Isa-isa niyang inilagay ang mga buto sa lupa. Habang ginagawa ito, bumabalik sa kanyang alaala ang masayang tinig ng kanyang ina. Anak, ang bawat buto ay isang pangako. Alagaan mo ito ng may pagmamahal at bibigyan ka nito ng buhay. Naramdaman ni Ompong ang pag-init ng kanyang mga mata. Inay, itay, para po sa inyo ito, pabulong niyang sabi sa hangin. Nang mailagay na niya ang lahat ng buto, kinuha niya ang mahiwagang balde. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinasalok niya ang tubig. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila may sariling kislap ang tubig na parang mga durog na diamante. Dahan-dahan niya itong idinilig sa lupa at napansin niyang tila uhaw na uhaw ang lupa dahil agad nitong sinipsip ang tubig. Sana po ay gumana, panalangin niya. Pagkatapos, dali-dali siyang bumalik sa bahay bago pa makising ang kanyang tiyuhin. Kinabukasan, bago pa man tumilaof ang mga manok, gising na si Ompong. Hindi na niya hinintay ang sigaw ng kanyang tiyuhin. Sa sobrang pananabik, ni hindi niya naramdaman ang gutom. Dali-dali siyang naghilamos at palihim na tumakbo pabalik sa kanyang taniman. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib.
Paano kung walang nangyari? Paano kung pinaglaruan lang ako ng isip ko? Baka pagtawanan ko lang ang sarili ko. Pagdating niya sa lugar, halos mapaluhod siya sa kanyang nakita. Ang mga butong itinanim niya kagabi ay sumibol na. May maliliit na lunti ang dahon na buong lakas na nakausli mula sa lupa. Hindi siya makamaniwala. Lumuhod siya at marahang hinawakan ang isa sa mga supang. Totoo ito, hindi ito panaginip. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na matagal nang hindi nakikita sa kanyang mukha, na nagpaliwanag sa kanyang malungkot na anyo. Sa paglipas pa ng ilang araw, ang paglago ay naging kahanga-hanga. Ang mga supang ay mabilis na lumaki at gumapang na tila hinahabol ang sikat ng araw. Ang mga dahon ay naging malapad at mapingkad ang pagkaluntian na parang pininturahan. Ang dating bitok-bitak na lupa ay naging mataba at malambot. Tuwing gabi, palihim siyang bumabalik para diligan ang mga ito gamit ang mahiwagang balde. At tuwing umaga, sasalubungin siya ng mas malalaki at mas malulusob na halaman. Hindi nagtagal, namulaklak ang mga ito ng maliliwanag na dilaw na bulaklak at nagsimulang mamunga. Ang mga bunga ay hindi pangkaraniwan. Ang mga kamatis ay kasing pula ng dugo at kasing laki ng kanyang kamao, at ang mga kalabasa ay malalaki, makikinis at tila ba kumikinang sa sikat ng araw. Isang umaga, hindi na niya napigilan ang sarili. Umitas siya ng isang hinog na kamatis. Kinagat niya ito at isang matamis at masarap na katas ang pumuno sa kanyang bibig. Ito na ang pinakamasarap na kamatis na natikman niya sa buong buhay niya. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang unang ani, napaiyak si Ompong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong kaligayahan at pasasalamat. Sa unang pagkakataong sa loob ng 3 taon, nakaramdam siya ng tunay na tagumpay. Hawak ang masaganang ani. Alam niyang hindi lang ito mga gulay. Ito ang katibayan na may pag-asa pa na hindi siya walang kwenta. Ito ang simula ng kanyang bagong buhay. Ang unang ani ay sinundan pa ng marami pang iba. Bawat araw, parami ng parami ang kanyang napipitas. Ang maliit na taniman ay naging isang lumpiang paraiso ng naglalakihang mga gulay. Upang hindi ito mapansin ng kanyang tiyuhin, nagpupuyat siya para anihin ang mga ito at maingat na ipinatago sa isang lumang sako sa ilalim ng sahig na kawayan ng kanilang bahay. Ngunit alam niyang hindi niya ito maitatago magpakailanman. Kailangan niyang maibenta ang mga ito. Isang umaga, nang makita niyang papunta sa bayan si Aling Nena, ang kanilang mabait na kapitbahay, lakas loob siyang lumapit. Nanginginig ang mga kamay na may hawak na isang bayong. Aling Nena, magandang umaga po. Bati niya ng mahina. O Ompong, magandang umaga rin sa'yo. Ang aga mo naman ata. Nakangiting sagot ni Aling Nena. Opo, may ipapakisuyo po sana ako, sabi ni Ompong, at dahan-dahan niyang ipinakita ang laman ng bayong, mga kamatis na naglalakihan at tila ba bagong pitas. Halos lumuwa ang mga mata ni Aling Nena sa pagkamangha. Naku Ompong, ang gaganda naman ng mga kamatis mo. Parang hindi totoo sa laki at pula. Saan mo nakuha ang mga ito? Sa lupa po namin. Sinubukan ko lang pong magtanim. Nahihiyang sagot ni Ompong. Sana maniwala siya. Sana tulungan niya ako. Baka po pwede ninyong isabay ito sa bayan para maibenta. Kahit magkano lang po ang ibigay ninyo sa akin. Dahil sa awa at paghanga, pumayag si Aling Nena. Aba, oo naman. Siguradong magugustuhan ito ng mga suki ko. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko sa iyo kung ano ang nararapat. Nang hapong iyon, hindi mapakali si Ompong. Halos hindi siya makapagtrabaho ng maayos sa kaiisip. Nang makita niyang pabalik na si Aling Nena na may malaking ngiti sa labi, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ompong, halika rito. Tawag nito. Grabe, hindi ka maniniwala. Nag-agawan sila sa kamabis mo. Naubos agad, heto ang pinagbentahan, mas malaki pa sa inaasahan ko. Inabot ni Aling Nena ang pera.
Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakahawak si Ompong ng sarili niyang pera na pinagpaguran niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinitingnan ang mga papel na iyon. Isang pakiramdam ng pagmamalaki at kaligayahan ang bumalot sa kanya. Akin ito, galing ito sa pawis ko. Ngunit ang matamis na sandaling iyon ay biglang naputol. Ano yan? Saan mo ninakaw yang pera na yan, ha? Isang malakas na boses ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Si Tio Cardo, nakakagaling lang sa inuman, ay masamang nakatipig sa perang hawak ni Ompong. Agad nitong sinunggaban ang pera mula sa kamay ng pamangkin. Nagnakaw ka? Ano? Para may maipampili ka ng kung ano-anong kalokohan. Hindi po, Tio. Pinagbentahan po yan ng mga ani ko. Pagtatanggol ni Ompong sa sarili habang si Aling Nena ay napaatras sa takot. Ani? Anong ani itong tamad na to? May ani? Humalakhak ang tiyuhin, ngunit bigla itong natigilan. Naghinala ito at tiningnan ang mga bakas ng paa ni Ompong na papunta sa likod bahay. Dahan-dahan niya itong sinundan. At doon, sa gitna ng dating tigam na lupa, tumambad sa kanya ang luntiang taniman na puno ng malulusog na bunga. Natigilan si Tio Cardo. Ang kanyang pagkalasing ay tila biglang nawala at napalitan ito ng isang kumikinang nakasakiman sa kanyang mga mata. Ito, sa'yo lahat ito? Hindi makapaniwalang tanong niya. Tumango si Ompong. Opo, Tio. Ako po ang nagtanim. Biglang ngumisi si Tio Cardo. Kung gayon, akin lahat yan, deklara niya. Ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang nagpapakain sa'yo. Kaya dapat lang na sa akin mapunta ang lahat ng iyan. Sa pagkakataong ito, isang bagay ang nagbago sa loob ni Ompong. Ang lahat ng takot na naipon niya sa loob ng 3 taon ay biglang napalitan ng tapang. Hinarap niya ang kanyang tiyuhin at sa unang pagkakataon, hindi nanginginig ang kanyang boses. Hindi po, Tiyo, pamana po ito sa akin ng inay at itay. Pinagpaguran ko po ito. Akin po ito. Ang simpleng pagtutol na iyon ay ikinagalit ng husto ni Tio Cardo. Abat sumasagot ka na ngayon, matapos kitang kupkupin, ganito ang igaganti mo sa akin? Itinaas nito ang kamay para sampalin si Ompong. Ngunit mabilis na umiwas si Ompong. Ang tapang na naramdaman niya ay nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi na po ako papayan, Tio. Tama na po. Dahil sa pagkabigla at galit sa paninindigan ng pamangkin, lalong nag-init ang ulo ni Tio Cardo. Kung ba noon lumayas ka dito, pabigat ka lang sa buhay ko. Huwag ka nang babalik. Itinulak siya nito ng malakas palabas ng bahay. Nadapa si Ompong, ngunit mabilis siyang tumayo. Walang salitang pumasok siya sa kanyang silid. Kinuha ang kanyang iilang damit na nakasupot at higit sa lahat, ang mahiwagang balde na maingat niyang itinago. Habang naglalakad siya palayo sa bahay na naging kulungan niya sa loob ng 3 taon, naramdaman niya ang pagtulo ng kanyang luha. May takot at lungkot sa kanyang puso para sa kinabukasang hindi niya alam. Ngunit kasabay nito, may isang bagong damdaming umusbong sa kanyang puso. Isang pakiramdam ng tunay na kalayaan. Hawak ang balde sa isang kamay at ang supot ng damit sa kabila. Humakbang siya patungo sa bagong simula. Ang pag-alis ni Ompong sa poder ng kanyang tiyuhin ang naging simula ng isang mahirap ngunit malayang buhay. Sa unang ilang linggo, wala siyang permanenteng matutuluyan. Nakikitulog siya sa isang lumang kubo na pag-aari ni Mafador. Isang matandang magsasaka na naawa sa kanya matapos malaman ang kanyang sinapit. Ang bawat sentimong kinikita niya ay maingat niyang ginagamit. Sa umaga, ang kanyang mga kamay ay abala sa pagbubungkal ng lupa. Sa gabi, ang mahiwagang balde naman ang kanyang kasama sa pagbibigay buhay dito. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanyang mga ani. Sa palengke, siya ang laging dinudumog. Ompong, akin na yung 20 kilong kamatis mo. Iba talaga ang tamis at pagkasariwa. Sigaw ng isang may-ari ng karinderya. Ako naman yung mga kalabasa mo ha. Ang ganda ng kulay at maligit. Gustong-gusto ng mga anak ko. Sabi naman ng isang ina. Ang mga papuring tulad nito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Para akong sitay noon, naisip niya.
Sabi nga ang pinakamasarap na gantimpala sa isang magsasaka ay makitang nasisiyahan ang mga kumakain ng kanyang ani. Sa pagtatapos ng unang taon, nakaipon si Ompong ng sapat para bilhin ang katabing 1 ektaryang lupa at magpatayo ng isang maliit ngunit disenteng bahay. Hindi na siya nakikitulog sa kubo ni Mang Ador. Ang batang si Ompong na dating payat at laging nakayuko ay unti-unti nang nagiging isang binatilyong may tiwala sa sarili. Sa pagpasok ng 2 taon, lalong lumawak ang kanyang reputasyon. Nakaraping na sa mga karatig bayan ang kalidad ng kanyang mga produkto. Isang araw, nilapitan siya ni Ginoong Reyes, isang kilalang may-ari ng malaking restaurant sa syudad na sadya pang dumayo para sa kanya. "Ikaw ba si Ompong?" tanong nito habang namamangha sa laki ng mga mais na nakadisplay. "Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Sabi nila, ang mga produkto mo raw ay parang galing sa ibang mundo." "Ako nga po," magalang na sagot ni Ompong. "Sipag at tiyaga lang po ang uhunan." "Iho, higit pa ito sa sipag at tiyaga," sabi ni Ginoong Reyes. "Mayroon kang magic touch. Bibili ako ng lahat ng mais mo ngayon at babalik ako linggo-linggo. Gusto kong subukan ang lahat ng iyong ani." Ang pangako ni Ginoong Reyes ay nagbigay ng malaking tulong sa negosyo ni Ompong. Sa pagtatapos ng 2 taon, nakabili pa siya ng karagdagang 10 ektarya. Ngunit habang lumalago ang kanyang kabuhayan, hindi kailanman lumaki ang kanyang ulo. Sa halip, lalo siyang naging mapagkumbaba. Palagi niyang naaalala ang babala ng duwende. Kung gagamitin mo ito sa pagtulong sa kapwa, walang hangganan ang biyaya. Alam niyang ang biyayang natatanggap niya ay hindi para sa kanya lamang. Kaya naman, lingid sa kaalaman ng lahat, may lihim siyang misyon tuwing gabi. Sinimulan niya ito kay Mang Ador bilang pagtanaw ng utang na loob. Isang gabi, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang bahay. Dala-dala ang mahiwagang balde. Naglakad siya patungo sa bukirin ng matanda. Kawawa naman si Mang Ador. Ang laki ng utang na loob ko sa kanya. May pamilya siyang binubuhay, naisip ni Ompong. Uno ng awa at pasasalamat, diniligan niya ang lupa nito gamit ang mahiwagang tubig. Makalipas ang 1 linggo, sa kanilang pagtitipon sa plaza, narinig ni Ompong ang masayang kwento ni Mang Ador. "Mama kumpare, isang himala, ang aking mga pananim ay biglang sumigla. Habang lumalaki ang kanyang lupain, lumalawak din ang kanyang pagtulong. Hindi na lang si Mang Ador ang kanyang dinidiligan, kundi pati na rin ang mga bukirin ng iba pang magsasakang nahihirapan. Ang buong nayon ay unti-unting umunlad. Lahat ay nagtataas sa biglaang paglago ng kanilang mga pananim. Itinuring nila itong isang himala. Hindi alam na ang biyaya ay nagmumula sa kabutihang loob ng isang binatang may busilak na puso." Sa pagtatapos ng 3 taon, ang lupain ni Ompong ay umabot na sa 30 ektarya. Siya na ang kinikilalang pinakamalaking supplier ng mga sariwang ani sa buong rehiyon. Partikular na sa kanyang matatabang palay, matatamis na mais at masusustansyang mga gulay. Muli siyang pinuntahan ni Ginoong Reyes, ngunit sa pagkakataong ito, may dala itong isang kontrata. "Ompong, seryosong sabi nito, nakita ko ang iyong pag-asenso sa loob ng 3 taon. Hindi ka nagbago, masipag ka pa rin at mapagkumbaba. Kaya naman, gusto kong ialok sa iyo ito. Gusto kong ikaw na ang maging eksklusibong supplier ng lahat ng gulay sa aking restaurant chain sa syudad. Ito ay isang malaking kontrata na magpapayaman sa iyo ng husto." Nanginginig ang mga kamay ni Ompong habang hawak ang papel. Ito na ang katuparan ng lahat ng kanyang pangarap. Ngunit sa kanyang isip, hindi pera ang una niyang nakita, kundi ang mga mukha ng mga magsasakang natulungan niya. "Kung tatanggapin ko ito, mas marami pa akong matutulungan," naisip niya. Tumingin siya kay Ginoong Reyes na may determinasyon sa kanyang mga mata. "Ginoo, isang malaking karangalan po ito. Pinatanggap ko po." Ang batang si Ompong na pinalayas na may daladalang lumang balde ay isa ng matagumpay na negosyante. Ngunit sa kanyang puso, nanatili siyang simpleng magsasaka na ang tanging hangad ay magtanim ng kabutihan. Habang ang pangalan ni Ompong
at ang himala sa kanilang nayon ay bukang bibig ng marami, may isang taong hindi natutuwa. Sa tuktok ng isang burol, kung saan matatanaw ang buong rehiyon, nakatayo ang malawak na hasyenda ni Don Teofilo. Si Don Teofilo ay isang lalaking nasa edad 60 na sanay na nasusunod ang lahat ng kanyang gusto. Sa loob ng maraming dekada, ang kanyang hasyenda ang tanging pinagkukunan ng pinakamalaking ani sa buong probinsya. Ang kanyang pangalan ay kinatatakutan at iginagalang. Ngunit sa nakalipas na 3 taon, unti-unti niyang nararamdaman ang pagbabago. Isang umaga, sa kanyang malaking opisina na napapaligiran ng mga mamahaling webles, galit na ibinagsak ni Don Teofilo ang hawak niyang listahan sa mesa. Malakas itong kumalabog na ikinagulat ng kanyang katiwala na si Marco. "Marco, pumarito ka!" Sigaw niya, pat ang boses niya ay umalinaw sa malaking silid. Dali-daling lumapit si Marco, isang lalaking payat na may mga guhit na ng pag-aalala sa mukha. "Ano po iyon, Don Teofilo? Ano-ano po iyon?" Galit na sabi ng Don habang itinuturo ang mga numero sa papel. "Tingnan mo ito, sa 3 sunod na taon, bumababa na naman ang ating kita. Ang mga order mula sa syudad nababawasan. Ang mga dati nating suki na lumuluhod sa atin para lang makakuha ng supply. Ngayon ay hindi na halos tumatawag. Ano ang nangyayari? Magsalita ka." Napalunok si Marco. Kinakabahan siyang sabihin ang katotohanan. "Don Teofilo, yun po asing mga mamimili. May iba na po silang pinagkukunan. Mas mura raw po at mas maganda pa ang kalidad." Kumunot ang noo ni Don Teofilo. Ang kanyang mukha ay nagbabaga sa galit. "Mas maganda? Imposible. Sino ang maglalakas loob na umalaban sa akin? Ang hasyenda ko, ang may pinakamoderno kagamitan at pinakamahatay na pataba. Sino sila?" Nag-atubili si Marco. "Hindi po sila Don, iisa lang po. Isang bata na nagnangalang Ompong. At hindi lang po siya, kundi ang buong nayon na malapit sa kanya ay gumaganda na rin ang ani." Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Don Teofilo. Isang tawang puno ng panunuya. "Isang bata at isang buong nayon? Pinagloloko mo ba ako, Marco? Paano tatalunin ng mga hamak na magsasapan iyon ang aking hasyenda? Anong mayroon sila na wala ako?" "Ito na nga ba ang sinasabi ko?" Naisip ni Marco. Ayaw niyang maniwala. "Hindi ko rin po maintindihan Don. Ngunit iyon po ang usap-usapan. Ang mga ani raw po mula sa kanilang lugar ay kakaiba. Ang mga palay ay puno ng butil. Ang mga gulay ay triple ang laki. At ang lasa raw po ay walang katulad. Parang isang himala." "Himala?" Muling tumawa ang Don. Ngunit sa pagkakataong ito, may bahid na ng pagkarinis. "Walang himala sa agrikultura, Marco. Ang mayroon lang ay sipag, puhunan at tamang diskarte. Lahat ng iyon ay nasa akin." Siguradong may pandaraya silang ginagawa. Pero Don, pagpapatuloy ni Marco, ang kwento po ay tungkol sa batang si Ompong. 3 taon lang ang nakalipas. Ulila po yan na pinapalayas ng kanyang tiyuhin. Ngayon po, 30 ektarya na ang lupa niya. Paano po iyon nangyari sa ganoon kaikling panahon walang kakaiba? Natigilan si Don Teofilo. Ang salitang 30 ektarya ay umalingaw sa kanyang isipan. Nagsimulang magsalubong ang kanyang mga kilay. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng matinding kuryosidad at inggit. Hindi na ito isang simpleng kompetisyon. Isa na itong misteryo na kailangan niyang malaman. Paanong ang isang pulubing bata ay naging banta sa kanyang imperyo? Kung ganoon, mayroon siyang sikreto, bulong ni Don Teofilo sa sarili, habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang madilim na interes. Tumingin siya kay Marco at ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng determinasyon. "Gusto kong malaman ang sikretong iyan, Marco. Naintindihan mo?" "Opo, Don." "Gawin mo ang lahat ng kailangan mong gawin. Magpadala ka ng mga tao. Sundan ninyo ang bawat galaw ng batang iyan. Gusto kong malaman kung anong pataba ang ginagamit niya, kung anong uri ng buto ang tinatanim niya, o kung anong dasal ang binubulong niya sa lupa.
Alamin ninyo kung ano ang sekreto ng ompong na iyon at siguraduhin ninyong mapupunta iyon sa akin. Sundan ninyo siya gabit araw. Ang dalamang sigaw niya ay puno ng kasakiman at galit. Isang babala na hindi siya pitigil hanggat hindi niya nakukuha ang anumang bagay na nagbibigay ng kapangyarihan sa kanyang bagong karibal. Agad na ipinatawag ni Marco ang dalawa sa pinakatiwalang tauhan ni Don Teofilo, sina Lito at Pepe. Sila ay mga lalaking sanay sa maruruming trabaho na ang katapatan ay nabibili ng pera. Ngunit kahit sila ay nagtaka sa utos ng kanilang amo. Isang bata? Seryoso pa si Don na isang bata ang nagpapabagsak sa hasyenda? Tanong ni Pepe habang naglalakad sila papalayo sa malaking bahay. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Huwag ka ng maraming tanong, sagot ni Lito, na mas seryoso at mas kalkulado. Basta't sundin natin ang utos, malaki ang bayad, at kapag sinabi nito ni Don, ay kailangan nating gawin ito. Sa unang linggo ng kanilang pagmamanman, halos mainip sila sa pagkamatay. Wala silang nakitang kakaiba. Ang nakitam lang nila ay isang binatang halos hindi nagpapahinga. Gigising bago sumikat ang araw. Magtatrabaho sa bukid hanggang lumubog ito. Kakain ng simpleng pagkain at matutulog ng maaga. Ang tanging napansin nila ay ang kabaitan nito sa lahat, na laging may ngiti para sa bawat makasalubong. Baka naman nasisiraan na ng ulo si Don, naisip ni Lito. Wala namang sikreto dito, masipag lang talaga ang bata at mabait. Paano naging talaban ito? Isang gabi, malapit na sila sumuko. Nakaupo sila sa ilalim ng isang puno, kumakain ng tinapay. Lito, 5 araw na tayo dito, reklamo ni Pepe. Ang nakikita ko lang ay isang binatang baluktot na ang likod sa katatrabaho. Walang sikreto dito kundi kasipagan. Sabihin na natin kay Don na tigilan na ito. Tiyaga lang Pepe, sabi ni Lito, kahit siya man ay nag-aalinlangan na. Pero tama ka, subukan natin ngayong huling gabi. Kung wala pa rin, sasabihin ko na kay Marco na imposible ang pinapagawa niya. Nagdago sila sa isang malaking puno ng mangga na natatanaw ang bahay ni Ompong. Ilang oras silang naghintay. Nang malalim na ang gabi at halos lahat ay tulog na, nakita nilang lumabas si Ompong. Dala nito ang isang lumang balde at tahimik itong naglakad patungo sa bukirin. Saan naman yan pupunta? Bulong ni Pepe. Magdidilig sa gitna ng gabi? Palihim nila itong sinundan. Nagtago sila sa matataas na talahib habang pinapanood si Ompong na naglalakad. Hindi sa sarili nitong bukid, kundi sa bukid ni Mang Ador. Pinanood nila itong sumalok ng tubig mula sa balon at diniligan ang mga halaman ng matanda. Pagkatapos, naglakad ulit ito patungo sa bukid ng isa pang magsasaka at ginawa ang parehong bagay. Hindi ko maintindihan, sabi ni Pepe, na napapakamot sa ulo. Baliw ba siya? Bakit niya dinidiligan ang bukid ng iba? Tinutulungan niya ang mga kakumpetensya niya. Anong sikreto doon? Si Lito, na mas malapit, ay nanatiling tahimik. May napansin siyang kakaiba. Pinaningkitan niya ang kanyang mga mata. Sa tuwing itatagilid ni Ompong ang balde, tila may mahinang liwanag na nagmumula rito. Noong una, inakala niyang sinag lang iyon ng buwan na tumatama sa tubig. Ngunit nang ibuhos ni Ompong ang laman nito, malinaw niyang nakita. Ang tubig mismo ay kumikislap na parang mga mumunting bituin bago ito bumagsak sa lupa. Siniko niya si Pepe. Tingnan mo yung balde, utos niya sa pabulong na boses. Pinanood din ito ni Pepe ng maigi at nakita niya rin ito. Ang kanilang pagod at pag-aalinlangan ay biglang napalitan ng pagkamangha at pananabik. Tama si Don, may himala nga, naisip ni Lito, habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. At nasa balde na iyon ang lahat ng kasagutan. Dali-dali silang bumalik sa hasyenda, hindi na inantay ang umaga. Ikinuwento nila ang lahat kay Marco na siya namang gumising kay Don Teofilo sa harap ng Don. Nanginginig ngunit nasasabik na ikinuwento ni Lito ang kanilang nakita. Ang galit ng Don ay napalitan ng isang anyo ng purong kasakiman. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at kumislap. Ang balde? Isang mahiwagang balde. Kaya pala,
Kailangan kong makuha ang balde na iyon. Pero doon, naglakas loob si Pepe. Parang sagrado po ang gamit ng bata. Tinutulungan niya ang iba. Wala akong pakialam sa pagtulong niya, sigaw ni Don Teofilo. Ang kapangyarihang iyon ay nasasayang sa isang batang walang alam. Akin dapat yan. Planuhin ninyo ang pagkuha. Walang palya. Pinlano nilang mabuti ang pagnanakaw. Nalaman nilang may gaganaping bayanihan sa nayon kinabukasan para sa pag-aayos ng nasirang tulay. At si Ompong ang isa sa mga namumuna rito. Iyon ang kanilang perpektong pagkakataon. Nang araw na iyon, habang abala si Ompong at ang buong nayon sa pagbubuhat ng mga bato at kahoy, sa gitna ng tawanan at pagkakaisa, palihim na nagtungo sina Lito at Pepe sa bahay nito. Walang tao. Madali nilang nasira ang simpleng trangka ng pinto. Sa loob, nakaramdam sila ng kaunting konsensya. Ang bahay ay napakasimple, malinis, ngunit halatang tinitirhan ng isang taong hindi maluho. Ngunit mabilis na iwinaksi ni Lito ang damdaming iyon. Ang tanging nasa isip niya ay ang gantimpalang naghihintay sa kanila. Nakita nila ang balde sa isang sulok. Mukha itong ordinaryo, luma at walang halaga. Ito na ba yun? Sigurado pa? Tanong ni Pepe, na tila nag-aalinlangan pa rin. Oo, ito yon. Dalian mo, sagot ni Lito. Kinuha niya ang balde. Sa paghawak niya rito, naramdaman niya ang kakaibang init na dumaloy sa kanyang kamay. Katulad ng naramdaman ni Ompong noon. Ngunit para sa kanya, hindi ito init ng pag-asa, kundi init ng kapangyarihan at kasakiman. Dali-dali silang tumakas, dala-dala ang balde na magiging simula ng tatapusan ng hasyenda. Gabi na nang dumating sina Lito at Pepe sa hasyenda, dala ang ninakaw na balde. Sinalubong sila ni Don Teofilo sa malaking pinto ng kanyang mansyon. Ang kanyang mukha ay hindi maipintas sa pananabik. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa lumang balde na para bang iyon ang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Hindi niya pinansin ang pagod at kaba sa mukha ng kanyang mga tauhan. Akin na yan, utos niya, at halos agawin ang balde mula sa mga kamay ni Lito. Hinaplos niya ang magaspang na kahoy nito na parang isang matagal nang nawawalang minamahal. Isang baliw na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, akin na ang kapangyarihan. Tapos na ang batang si Ompong. Ako na ulit ang magiging hari rito. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Magaling Lito, Pepe, narito ang bayad ninyo. Sabi niya habang inihagis sa kanila ang isang supot ng mga barya nang hindi man lang tumitingin. Maaari na kayong umalis. Pero doon, muling naglakas loob si Pepe. May babala po yata ang paggamit yan. Iba po ang pakiramdam. Ano babala? Putol ni Don Teofilo at tiningnan siya ng masama. Ang tanging babala na nakikita ko ay para sa mga kaaway ko. Ang kapangyarihang ito ay para sa akin. Huwag na kayong magsalita at umalis na. Sa takot, yumuko na lang ang dalawa at mabilis na umalis. Iniwan ang kanilang amo na yakap-yakap ang balde. Pumasok si Don Teofilo sa kanyang opisina at inilapag ang balde sa ibabaw ng kanyang mesa na gawa sa nara. Pinagmasdan niya ito. Sa ilalim ng mamahaling ilaw ng kanyang chandelier, mukha itong basura. Ngunit alam niya ang sikretong itinatago nito. Kumalakhak siya ng malakas. "Marco!" sigaw niya. "Po, Don?" sagot ng katiwala na pumasok. "Magpakuha ka ng tubig sa pinakamalinis nating balon. Punuin ninyo ang balde na ito at tawagin mo ang lahat ng trabahador. Gusto kong masaksihan nila ang pagsilang ng bagong hasyenda." Walang pag-aalinlangan, sinunod ni Marco ang utos. Hindi nagtagal, ang balde ay puno na ng tubig. Dinala ito ni Don Teofilo sa labas, kung saan nag-aabang ang kanyang mga trabahador. Gabi na, ngunit maliwanag ang paligid dahil sa mga ilaw na ipinakabit ng Don. "Makinig kayong lahat," sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. "Simula ngayong gabi, makakalimutan na ninyo ang pangalang Ompong. Ang hasyendang ito ay magiging isang paraiso na kailanman ay hindi ninyo mapapantayan. Panoorin ninyo. Sa halip na dahan-dahan,
Walang habas niyang iwilisik ang tubig sa kanyang mga pananim. Tawa siya ng tawa na parang isang baliw habang tumatakbo sa kanyang mga bufirin. Sinasaboy ang mahiwagang tubig sa kaliwat kanan. Hindi niya ito ginawa ng may pag-aalaga tulad ni Ompong. Ginawa niya ito ng may kayabangan at kasakiman. Ang nasa isip niya lang ay ang walang katapusang yaman at kapangyarihan na kanyang makakamit. Ngunit may kakaibang nangyari. Sa halip na kumislap na parang bituin, ang tubig ay tila umuusok ng bahagya sa pagbagsak nito sa lupa. Ang mga halamang natatalsikan nito ay hindi sumisigla. Sa halip, ang mga dahon nito ay bahagyang nangungulubot na parang napapaso. May isang mahinang, mapait na amoy na nagsimulang kumalat sa hangin. Hindi ito pinansin ni Don Teofilo sa sobrang pagkasabik. Baka ganito lang sa simula, naisip niya. Bukas ng umaga, isang paraiso ang sasalubong sa akin. Kinabukasan, gumising si Don Teofilo bago pa man sumikat ang araw. Hindi siya makapaghintay na makita ang kanyang bagong imperyo. Nagsuot siya ng kanyang pinakamagarang damit at naglakad palabas sa anyang balkonahe na may malaking ngiti sa kanyang labi. Ngunit ang ngiting iyon ay biglang naglaho at napalitan ng isang anyo ng purong lagim. Isang nakakakilabot na tanawin ang kanyang nakita. Ang dating luntiang hasyenda niya ay naging isang malawak na disyerto ng abo. Ang lahat ng kanyang pananim, ang matatabang palay, ang matatamis na mais, ang masusustansyang gulay, ay naging kulay itim, tuyot at marupok na parang uling. Ang lupa ay bitak-bitak at kulay abo na tila sinunog ng isang napakalakas na apoy. Ang hangin ay mabaho, amoy lason at paggabulok. Hindi maaari, sigaw niya at tumakbo siya palabas. Kumakbo siya sa gitna ng kanyang mga patay na pananim. Hinawakan niya ang isang puno ng mais at sa isang dampi lang, ito'y naging alikabok sa kanyang mga kamay. Lumuhod siya sa lupa at dinakot ang abo na dating matabang lupa. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang yaman, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay naging abo. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng isang napakatinding galit. Ang lahat ng sisi ay ibinaling niya sa isang bagay. Tumatakbo siyang bumalik sa mansyon. Nakita niya ang balde sa lugar kung saan niya ito iniwan. Para sa kanya, hindi na ito simbolo ng kapangyarihan, kundi simbolo ng kanyang pagtawasak. Isa itong demonyo na nagpanggap na anghel. Sumpain ka, sigaw niya habang dinadampot ang balde. Puno ng galit, tumakbo siya patungo sa ilog na nasa gilid ng kanyang lupain. Hayop ka, niloko mo ako, sinira mo ako. Sa abot ng kanyang lakas, isinumpa niya ang balde at itinapon ito sa pinakamalalim na bahagi ng ilog. Pinanood niya itong lumubog sa madilim na tubig hanggang sa tuluyan na itong mawala. Pagkatapos, napaluhod siya sa pampang, isang matandang lalaking biglang nawalan ng lahat. Ang kanyang mga iyak ng galit at pagkabigo ay umalingaw-ngaw sa kanyang nasirang paraiso. Para sa kanya, tapos na ang lahat. Ang balita tungkol sa biglaang pagbagsak ng hasyenda ni Don Teofilo ay kumalat na parang apoy sa buong rehiyon. Kasabay nito, pag-uwi ni Ompong mula sa bayanihan. Natuklasan niyang nawawala ang kanyang mahiwagang balde. Sa una, binalot siya ng matinding kaba at pag-aalala. Ngunit nang marinig niya ang mga usap-usapan tungkol sa sinapit ni Don Teofilo, pinagtagpitagti niya ang mga pangyayari at agad na naunawaan ang lahat. Isang malalim na lungkot ang bumalot sa kanya. Hindi galit sa nagnakaw, hindi paghihiganti, kundi purong panghihinayang para sa biyayang nasayang. Nang umagang iyon, sa maliit na tindahan sa sentro ng nayon. Iyon ang tanging pinag-uusapan ng lahat. Narinig niyo na ba? Ang hasyenda ni Don Teofilo naging abo. Iyan ang napapala ng mga taong sakim. Buti nga sa kanya, masayang sabi ng isang magsasaka. Oo nga, naalala niyo ba noong halos bilhin niya ang lupa ko sa presyong lugi? Kinarma na rin sa wakas. Dagdag pa ng isa. Nakaupo sa isang sulok si Umpong, umiinom ng kape kasama si Mang Ador at tahimik na nakikinig. Umpong, hindi ka ba masaya? Tanong ni Mang Ador. Ang pinakamalaki mong kalaban, bumagsak na at sigurado akong siya rin ang may kagagawan sa pagnanakaw sa iyo kamakailan lang.
Bumuntong hininga si Ompong. Hindi po maganda ang magdiwang sa kapahamakan ng iba. Mang Ador. Pero Ompong, tinangka niyang sirain ang kabuhayan mo at ninakawan ka pa, giit ang matanda. Oo, alam ko po. Malungkot na sagot ni Ompong. Pero hindi po si Don Teofilo ang pagnanakaw ang iniisip ko. Ang iniisip ko po ay ang biyaya na nasayang. Ang isang baday na dapat sana'y nagbibigay buhay ay naging lason dahil sa maling paggamit. Sayang po ang lupa, sayang po ang pagkakataon na sana'y marami pang natulungan. Mula sa araw na iyon, isang bagong ritual ang sinimulan ni Ompong. Araw-araw, pagkatapos ng kanyang trabaho sa bukid, tinatahak niya ang mahabang pampang ng ilog kung saan sinasabing itinapon ng balde. Tinitingnan niya ang bawat sulok, ang bawat sanga na nakalubog sa tubig, ang bawat bato sa pampang. Ano ba ang hinahanap mo dyan araw-araw, Ompong? Tanong sa kanya ng mga kaibigan na nakakasalubong niya. Kung anumang mahalagang bagay ang ninafaw sa'yo, hayaan mo na, makakabawi ka rin. Mahalaga po ang bagay na iyon. Palagi niyang sagot, hindi lang po para sa akin, kundi para sa kinabukasan nating lahat. Alam niyang ang balde ay hindi lang isang kasangkapan, isa itong responsibilidad, isang pangako sa duwende, isang umaga, pagkatapos ng halos isang linggong paghanap, habang papalubog na ang kanyang pag-asa, may natanaw siyang kakaiba. Sa isang sanga ng isang matandang puno ng akasya na yumuyuko sa ilog, may nakasabit na pamilyar na bagay. Ang lumang balde. Lumusong siya sa mababaw na bahagi ng ilog at maingat itong kinuha. Nang mahawakan niya ito, naramdaman niyang muli ang pamilyar na init. Hindi ito galit, hindi ito sumpa. Ito'y isang payapang enerhiya na naghihintay lamang sa tamang kamay. Salamat po, bulong niya sa hangin habang yakap-yakap ang balde. Hindi ito para maghiganti, kundi para muling magtanim. Samantala, ang dating makapangyarihang si Don Teofilo ay nawalan na ng lahat. Lubog sa utang at kahihiyan, napilitan siyang ibenta ang kanyang daan-daang ektaryang lupain na ngayon ay isa ng tigang na disyerto. Walang gustong bumili nito maliban sa isa. Sa tulong ng kanyang kinita at ng payo ni Ginoong Reyes, binili ni Ompong ang buong hasyenda sa napakamurang halaga. Nang malaman ito ng mga taga-nayon, nagtaka sila. Anong gagawin ni Ompong sa patay na lupa? Kanong nila sa isa't isa. Sinayang niya lang ang pera niya. Isang linggo pagkatapos bilhin ang lupa, ipinatawag ni Ompong ang lahat ng magsasaka sa nayon. Sa gitna ng dating hasyenda, tumayo siya sa harap nila. Mga kaibigan, mga kanayon, simula niya. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ko binili ang patay na lupang ito. Ngunit naniniwala ako na walang lupang patay. Mayroon lamang mga pusong nawalan ng pag-asa. Ang yaman na kinita ko ay hindi lamang galing sa aking pagsisikap, kundi galing din sa tulong at inspirasyon na bigay ninyo. Kaya naman, nararapat lamang na ang biyayang ito ay ibalik ko sa inyo. Simula ngayon, ang hasyendang ito ay hindi na pag-aari ng iisang tao. Magiging isang kooperatiba para sa lahat ng magsasaka sa ating nayon. Bawat isa sa inyo ay magiging kasosyo. Isang malakas na bulungan ang umalingaw-ngaw na sinundan ng malakas na palakpakan at sigawan ng tuwa. Hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang narinig. Sa mga sumunod na buwan, nagbayanihan ang buong nayon. Sa gabi, lingid sa kaalaman ng lahat, palihim na dinidiligan ni Ompong ang tigang na lupa gamit ang mahiwagang balde. Sa araw, pinangungunahan niya ang mga magsasaka na ngayon ay kasosyo na sa lupa sa sabay-sabay na pagtatanim. Ang dating hasyenda ay muling nabuhay, mas luntian at mas masagana pa kaysa dati. At para sa lahat, ito ay bunga ng kanilang pinagsamang lakas at pag-asa. Isang hapon, habang abala si Ompong sa pag-oorganisa ng mga ani, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Payat ito, hukot ang likod at puno ng hiya ang mukha. Ito ay ang kanyang tiyo Cardo. Ompong, anak, hirap na sabi nito. Nabalitaan ko ang lahat, ang kabutihan mo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa iyo, ako'y isang walang kwentang tao. Patawarin mo ako, Ompong. Patawarin mo ako. At ang matigas na lalaki ay napaluhod at napaiyak.
Tinulungan siyang tumayo ni Ompong at niyakap. Matagal na po kitang pinatawad, tiyo. Ang mahalaga ay ang ngayon. Halika po, kailangan namin ng tulong sa anihan. Magsimula po tayo ulit, tayong lahat. Ang dating malupit na tiyuhin ay naging isa sa pinakamasipag na miyembro ng kooperatiba. Nagpasalamat ang mga tao kay Ompong. Hindi lang ang kanilang mga bukirin ang umunlad, kundi ang buong nayon. Sa kita ng kooperatiba, nagkaroon ng bagong paaralan, malinis na sistema ng tubig at sapat na pagkain para sa lahat. Ang himala ay hindi na lang sa lupa, kundi nasa mga ngiti ng bawat bata at sa kapanatagan ng bawat pamilya. Ipinagpatuloy ni Ompong ang pagtulong. Hindi na masyadong umaasa sa mahika ng balde, kundi sa lakas ng pagkakaisa at kabutihan ng kanyang puso. Natutunan niya ang huling leksyon ng duwende, na ang tunay na yaman ay hindi ang ginto, ani o lupain, kundi ang isang komunidad na nagmamahalan at nagtutulungan. Isang pamana ng kabutihan na mas matibay pa kaysa sa anumang mahika.